Okay, hi guys. Welcome to the part 3 of the trading system ng bayan. So sa part na to, we'll talk about trading setups. So bawat setup dito, magkakaroon tayo ng session each. So for this video, we'll talk about oversold setup and oversold plus bullish divergence. So basically, ang oversold bounce plus bullish divergence na setup, ang criteria niyan dapat yung MA50 mo is above MA20. Okay? And then, yung RSI mo dapat nag-dip below 30. Okay? Now, there will come a time na pwedeng yung reading mo ng RSI is no longer 30. Pero meron kang subsequent bullish divergence. Pwede pa rin yung setup na yon under this one. So, ang entry natin, basically EMA3. Hintay mo lang na mag-cross yung EMA3 above MA8. Tapos sa exits, meron tayong cut loss levels. And then meron tayong exit everything, which is yung price closes below MA20. Then meron din tayong partial selling, no? So, yung tinatawag nating trail stops na ina-adjust mo yung swing low or price closes below the low of a breakout candle. So, example, no? So, sa entry, yung criteria natin is yung MA20 is below MA50, this one, no? Tapos, yung RSI mo, nag-dip below 30 level. And then, yung entry mo is yung EMA3 crossing above MA8. Okay, now, ito yung point. It doesn't have to be na si RSI is still below 30. It's enough na nag-dip siya below 30 level. So, at the time nung signal mo to enter, yung trigger natin, pwedeng hindi na below 30 yung reading ni RSI. Okay? So, basically, straightforward lang yan, no? 20 below 50, tapos nag-dip below 30 si RSI, tapos yung crossover mo ng MA3 above MA8. Okay. Now, for exits, so babalik tayo dun sa idea ng swing low. Ito. So, yung 5 candlestick pattern na yung third candle, yung pinaka-low ng candle, ay mas mababa dun sa last 2 na lows ng last 2 candles, and then dun sa mas mababa pa rin dun sa lows ng next 2 candles. Okay. So, here, dito nag-cross yung yung EMA3 above MA8. Supposed to be, pwede kang dito pumasok at sa closing ng candle or dun sa opening ng next candle kung next day ang pag-execute mo. No? For example, natapos yung trading session ng alas 3, tapos na-spot mo siya after office hours or sa bahay, and then ipaplan mo na yung trade mo the next day, usually ang execution ng trade is dun sa open. No? So here, it's either here sa closing or sa open ng next day. Okay. Now, kapag dito ka nakabili, titingnan ka, mag-set ka ng cut loss level mo at the recent swing low dito. So, ito yung low niya na hindi na-take out na mas mababa dun sa last 2 candles and then mas mababa dun sa next 2 candles. Okay. Now, here naman, nag-dip siya below 30, nag-cross siya, ito yung trigger mo. Tapos, hahanap ka ng cut loss level, dito ka sa recent na swing low. Okay. Dito naman, nag-dip ng ganyan, below 30, tapos nag-cross. Dito ka mag-enter. Tapos, hanap ka ng to the left side ng recent swing low. Ito. Ito. Yan yung kapag nag-close below dyan yung price, dun mo siya ibebenta. Okay. Next is, kapag nag-move na yung price, no? So, meron kang entries dito.
magmo-move yung price, di ba? Magke-create siya ng highs and lows. I-mo-move mo yung previous swing low to a newly developed na swing low. So yun yung bagong kapag nag-close below that yung price, halimbawa dito yung initial, tapos nag-create siya ng another swing low dito. Ito na yung next na exit level mo. So, exit price kasi nag-close itong candle na to below the recent swing low. This one naman, ito yung initial swing low, you moved it here, nag-close siya below, and exit mo yan. Okay? Another one, ito, tapos nagkaroon ng another swing low, adjust mo dito, and then another swing low dito, and then another swing low, and then another swing low. Ayun. And then another swing low dito sa candle na to. Nag-close siya below, so exit. Pwedeng yan yung one of the exits. Okay. So yung tinatawag natin dito na swing low, pwedeng trail stop mo siya, no? Partial selling. Okay. So again, no, dito sa sell all natin, pag nag-break yung price below your cut loss level, bebenta mo lahat yung position mo. Okay. Dito sa moving swing low, meron kang choice na partial lang, meaning pwedeng 50% or 30, ganyan, percent nung binili mo, wag mong ibebenta muna lahat. Okay. Next one, na another form of exit, na partial exit, is yung low of breakout candle. So for us, ang gamit natin sa pag-identify ng breakout is yung gumagamit tayo ng Donchan channel na itong itong Donchan channel 10, yung kanyang upper channel. So kapag yung candle na nag-close above dun sa dating Donchan upper channel, ito yung tinatawag nating breakout candle. Okay? So basically, pag may breakout candle, i-adjust mo yung trail mo na exit papunta doon sa low nung candle na nag-breakout. Okay? Na nag-close above doon sa recent na Donchan channel upper level. So, kapag halimbawa dito, in-adjust mo ulit kasi ito nag-close above siya doon sa Donchan channel na level, itong line na to. Tapos, next candle dito, nag-close below siya doon sa low nung breakout candle. Pwedeng, ka dyan, exit. O kaya partial exit. Okay. Next dito, no? So, nag-dip below 30, oversold bounce, enter ka dito, no? Ang gagawin mo, since itong candle na next ay nag-close siya above the Donchan channel, recent na Donchan channel, i-place mo yung ating exit na trail na stop dito sa low nung candle na to. Tapos another one candle that close above. Meaning itong close niya is mas mataas dun sa previous na Donchan channel level. I-adjust mo doon, tapos ito ulit, nag-close siya above ng upper level ng Donchan. It's a breakout candle. Tapos, yun yung magiging trail mo. Ito, hindi ka mag-exit kasi hindi siya nag-close below. Dito ka mag-exit kasi yung price nag-close siya below the adjusted exit. Okay, so i-adjust mo siya, no, ng breakout candle. Okay. That's the concept, no? So dalawa 'yon, no? Isang moving na swing low at saka low of a breakout candle. So yung breakout candle is a candle that closes above the upper channel ng Donchan channel. Okay. Now, just as a reminder, no? 'Di ba meron tayong types ng candlestick. So basically, one of the uses ng candlestick is to show us kung yung move ba is decisive or indecisive. So halimbawa, may mga ganito tayong cases na
may tinatawag tayong doji candles. Itong mga doji candles na 'to, makikita mo para siyang spinning tops. Parang balanse. Hindi mo makikita yung bias ng ng mga buyers and sellers kung pataas ba yan o pababa. Kumbaga parang pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. So indecisive yung itsura ng candle. So kapagka merong mga breakdowns or nag-close below yung price, 'no, dun sa level na yon, tapos ang candles mo ay mga doji, maghanap ka ng mga candles na lang na decisive, yung hindi doji. You may ignore yung mga ganitong halimbawa dito 'no, nag-close below siya pero it's a doji candle, you can ignore that. Okay, ang gusto nating candles ay yung mga full-bodied candles, like this one. So, nag-dip siya below 30, bumili ka dito, i-a-adjust mo yung, trail stop mo sa low ng, breakout candle. Tapos, adjust mo din sa tawag dun? Adjust mo din sa swing low, pero dito kasi nag-breakdown siya dun sa low ng previous na breakout candle. Pero it's a doji. So, pwedeng 'wag mong pansinin or maghintay ka ng next na candle na talagang nag-close below na full-bodied candle. So, makikita mo dito, eto example ng full-bodied candle o decisive. So, nag-close siya diyan. So, ang gagawin mo is ibebenta mo 'yan, 'no, or partial sell. Okay. Now, meron tayong tinatawag na hard stop. Meaning, ang hard stop, meron ka kasing soft na stop or exit, soft. Soft exit, yung kunwari partial selling lang. Ay, partial selling lang ibig sabihin nun. Tapos meron kang hard exit o hard stop, yun yung MA20. So, for example, dito, no, nasa oversold level yung nag-cross siya, tapos nag-set ka ng cut loss level mo doon sa recent swing low, nag-close below yung candle doon sa level na yun, cut loss level mo. Magka-cut loss ka dyan, sell everything. Ganon din dito, no? Nag-cross, hindi nag-move pataas, nag-move against you, pero tapos nag-close siya below doon sa previous mo, doon sa initial mong exit, exit everything. Tapos dito mag-try ka ulit, tapos dito yung iyong initial cut loss, i-move mo dun sa low of a breakout candle, and then dito, partial sell mo lang yan. And then another one, breakout candle, low, tapos swing low, breakout candle, adjust, tapos may swing low. Since yung swing low mo dito is lower than yung previous mo low ng breakout candle, dito ka na lang, breakout candle, supposed to be partial selling, plus, nag-close siya below MA20. So dito, exit mo everything muna. Kahit ano. Basta nag-close yung price below MA20, exit everything. Yung tinatawag natin hard stop. Okay? Now we go to oversold plus divergence na setup. So dito, no, nagkaroon ng oversold level, tapos nag-cross siya and then nag-break down siya below. So pwedeng ibenta mo yon. Tapos nakita mo, yung level na to is meron kang new low, pero dito sa RSI, wala kang new low, mas mataas yung low ng RSI compared dito. So yung reading ng indicator natin na RSI does not correspond with the price movement. So yung tinatawag nilang nagda-diverge yung move ng oscillator natin na RSI versus dun sa price. Doon pumapasok yung divergence. So merong apat na klase ng divergence actually, pero magpo-focus tayo dito sa bullish divergence na regular. So basically, sinasabi niya dito, yung price mo sinasabi niya, meron siyang bagong low, pero yung reading ng oscillator mo,
wala siyang bagong low. In fact, meron siyang higher low. Eto, lower low yung price dito sa price, tapos meron kang higher low naman sa indicator, hindi siya nagja-jive. Based sa theory, no, ng divergence, bullish yung ganong movement. Okay? Kasi hindi na siya, kumbaga, based sa reading na to, parang medyo mahina na yung pagbagsak ng price. Okay? Now, ginagamit natin tong bullish divergence kasi makikita mo, hindi dito siya nag-dip. Tapos wala na yung signal mo dito na tapos na. Pero makikita mo, and then ito hindi siya below 30 yung next na move, no? So, para ma-trade pa rin natin yung ganito, pinagko-combine natin yung dati na siyang oversold tapos merong subsequent na bullish divergence. So, ganun pa rin. Ang entry mo pa rin yung crossover ni MA3 above MA8. Tapos yung trail stop mo pa rin, trail mo pa rin yung low ng breakout candle, breakout candle, breakout candle. Meron ka ditong new swing low, pero since mas malaki yung mas mataas yung level ng breakout candle na stop. Ito na lang gagamitin natin. Now, hindi natin ina-adjust dito, no, yung ating stop dito sa low ng candle na to kasi this is a doji. Yan pumapasok yung idea na indecisive to. So, pwede natin i-disregard. And then another one, may breakout candle dito. Na breakout candle, tapos breakout candle. Dito ka magpa-partial exit and then sell everything pagka nag-close below MA20. Okay. Another one is meron kang oversold level dito. Tapos nag-cross, hindi nag-materialize yung trade. Then eventually, meron kang lower low dito. Tapos above 30 na. Tapos ito higher low naman. So meron kang divergence after an oversold level. Tapos entry ka, ganun din. Trail adjust mo to the low of the breakout candle. Tapos nag-close partial sell. Tapos merong ulit dito. Breakout candle, adjust mo dyan. Tapos there's a breakout candle, nag-close below itong red candle na to, or itong bearish candle na to. Partial sell, tapos nag-close siya below, dito ka bebenta lahat. Sell all. Okay? Yun. So, basically, ganun lang ang oversold divergence. Now, pag hindi mo nasakyan to, halimbawa, hindi ko feel yung hindi mo na nakita. So, meron pa namang ibang setup na magpapaano sa'yo, no? Magpapa-enter sa'yo dun sa trade na to. Ito yung tinatawag nating trend shift, which is yun ang co-cover natin in the next video. Okay? So, ayun. Again, no? Please follow us in our social media accounts. And then we'll see you in the next one. This has been Mr. B. Bye for now.